Ang taong nagmungkahi ng electrocution bilang makataong paraan ng pagbitay sa mga bilanggo ay isang dentista mula sa Buffalo, New York, si Alfred Southwick noong 1881. Ang unang tao na pinatay sa pamamagitan ng electric chair ay si William Kemmler noong August 6, 1890. Siya ay nahatulan ng pagpatay sa kanyang kasintahan, si Matilda Ziegler, gamit ang isang palakol. Isang lalaki na nakaligtas sa isang nabigong pagbitay sa pamamagitan ng pagkukuryente ay minsang naikwento kung gaano kahirap ang kanyang naranasan. Noong 1945, isang Amerikanong binatilyo na tinatawag na Willie Francis ang inaresto at kalaunan ay sinentensyahan ng kamatayan ng estado ng Louisiana dahil sa pagpatay kay Andrew Thomas. Ang pagkamatay ng may-ari ng pharmacy sa St. Martinville ay palaisipan sa mga opisyal sa loob ng 9 na buwan bago ang kanyang dating empleyado na si Francis 15 ay naaresto. Una nang pinigil ng mga pulisya ang binatilyo dahil sa hinalang pagtutulak ng droga, ngunit kalaunan ay sinabing nakita nila ang wallet ni Thomas sa kanyang bulsa. Ang katibayan ng hinalang ito ay hindi kailanman isinumite sa korte at sa kabila ng pag-alok ni Francis ng ilang pang iba kaugnay sa krimen, napanatili ng mga opisyal ang kanilang paniwalang nagkasala nga ito. Nang maglaon ay inamin ni Francis ang pagpatay kay Thomas sa 2 magkahiwalay na okasyon. Ngunit pinanatili ang kanyang kawalang kasalanan sa panahon ng paglilitis at nag-plead ng not guilty sa korte. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, napatunayang nagkasala si Francis sa krimen at tinatulan ng kamatayan noong May 3, 1946 sa kabila ng pagiging menor de edad. Gayunpaman, ang hatol sa binatilyo na kamatayan sa pamamagitan ng electric chair ay hindi eksaktong napunta sa plano. Sinasabi na bago ang pagbitay kay Francis, isang lasing na bantay sa bilangguan at bilanggo mula sa Louisiana State Penitentiary ay hindi wastong nag-set up ng isang portable electric chair. Ang resulta ng pagkakamali ay nagbigay lamang sa batang lalaki ng matinding electric shock. Matapos subukan ng mga opisyal na bitayin siya sa unang pagkakataon, iniulat na sinabi ni Francis na maaari lamang niyang ilarawan ang pakiramdam ng pagkakakuryente bilang malakas na pagyanig. Kasunod ng bigong pagbitay, ang kaso ni Francis ay ibinalik sa korte ng abogadong si Bertrand Demblanc. Tila naisip niya na malupit na isailalim ang kanyang kliyente sa isa pang proseso ng pagbitay at nais na linisin ang kanyang pangalan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang pagtatangka ay tinanggihan ng Korte Suprema ng US ang apila ni Demblanc at bumalik si Francis sa electric chair makalipas ang 1 taon. Sa pagkakataong ito, wastong na set up ang execution device at ang batang si Francis ay bumiyahe para kilalanin ang Panginoon. Kasunod ng pagkamatay ng tubong Louisiana, nabuhay ang kanyang kwento at binansagan siya ng mga historiador bilang ang teenager na 2 beses pinatay. Pati na rin ang kanyang kwento, nabuhay ang mga salitang inilarawan niya, ang pakiramdam ng ilang segundo ang layo mula sa kamatayan. Ang pagbitay naman kay Romel Broom na nakansila noong 2009 matapos ang mga manggagawang medikal sa Ohio ay gumugol ng 2 oras na hindi nagtagumpay na mahanap ang ugat para mag-iniksyon ng mga nakamamatay na gamot. Ayon kay Broom, sumigaw siya sa sakit matapos ang mga karayom ay naipit sa kanyang mga braso at binti nang hindi bababa sa 18 beses. Sa ilang mga pagkakataon ay tumatama pa sa buto. Sinabi ng mga abogado ng kriminal na ang pagtatangkang bitayin siya sa pangalawang pagkakataon ay katumbas ng isang malupit at hindi pangkaraniwang parusa na ipinagbabawal ng konstitusyon ng US. Sinabi rin nila na ang dagdag na pagtatangka ay isang double jeopardy, ang prinsipyo na walang sino man ang dapat parusahan ng 2 beses sa parehong mga paratang o katotohanan. Tinanggihan ng mga hukom ang argumentong double jeopardy. Umanig sa mga taga-usig na nagsabing hindi nalalapat ang prinsipyong ito dahil hindi kailanman nakapasok sa daluyan ng dugo ang lason ng lethal injection.
Si Broome ay nahatulan noong 1984 ng panggagahasa at pagpatay kay Trina Middleton, isang 14 na taong gulang na batang babae na dinukot sa Cleveland habang naglalakad siya pauwi mula sa isang laro ng football kasama ang dalawang kaibigan. Ipinasya din ng Korte Suprema ng Ohio na dapat harapin ni Broome ang death chamber sa pangalawang pagkakataon. Hanggang dito na lang muna tayo mga katrip. Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. Magandang araw sa ating lahat.